Hello, Katden lovers and Katden followers. Abay, nakakaloka ang balitang ito. May pirmahan na nga bang naganap patungkol sa prenuptial agreement ng Katden? Ang lahat ng yan. But before, let's talk about this one. I-congratulate natin ang Pulang Araw dahil isa po sila sa Trend Road Best Show Top 40 Philippines TV program in 2024. Tapos na nga po, ito pong nasabing Pulang Araw. Pero still, nag-slay pa rin sila, no? Slayable pa rin ang mga ganap dahil sila po ay nabibigyan ng award, no? At hindi lang yun dahil sila po yung pinaka most watched sa Netflix ngayon. So top 1 po ang Pulang Araw. Kaya naman congratulations to Alden Richards and the rest of the team. Congrats! And of course, syempre po, patuloy pa rin na isa rin sa mga talaga na mga kinasasabikan ng ilang mga nation at ng ilang mga Pilipino sa Indonesia dahil ang Hello Love Again ay mapapanood na po sa Indonesia. Sabi po dyan sa report na yan is mapapanood po ito this coming cinema, nakalagay, hindi ko mabasa. Ayan, jadwalnonton.com. Ito po ay mapapanood sa Indonesia. Ayan, genre niya. Ayan, nakalagay po dyan sa ating screen. Medyo nang lalabo na yung mga mata natin, ano. Pero yun nga, abangan natin yan. Yung mga Pilipino abroad. So, balitaan ko po kayo kung kailan po yan mapapanood sa Indonesia. Thank you so much. At panoorin mo lahat ng kasal na ang pinapag-agreement para sa kanilang nalalapit na kasal. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang balita. Kasal na si Catherine Bernardo at Alden Richards. Matapos ibalita na kasal na ang kanilang friend ang prenuptial agreement. Ang detalye ng friend ay maninibat ibang yaso mula sa kanilang mga fans at sa publiko na tiyang mas naging excited sa nalalapit niyang pag-iisang binti. Ayon sa mga ulat, napagkasundoan ni Catherine Bernardo at Alden Richards ang ilang mahalagang aspeto ng kanilang friend agreement. Isa sa mga pangunahing layunin nito ay ang mapagtili ang patas na halian sa kanilang mga personal na ari-arian at kita bilang mga individual na artista. Pareho kami nagtatrabaho sa showbiz at gusto namin maging malinaw ang lahat mula pa lang sa simula. Ano pa rin Catherine Bernardo sa isang pamilya. Dagdag po niya. Ito'y para rin sa proteksyon ng aming mga pamilya at para maiwasan anumang komplikasyon sa hinaharap. Sa isang showbiz site na AC Balita ay napadaan po ako sa yung feeds niya napadaan sa aking sa aking timeline at nakita ko na parang isa rin sa mga hot topic niya dito ang Katden. Nagulat ako kasi binabalita niya sa kanyang updates na na nga daw, nagkapirmahan na nga daw di umano ng tinatawag na prenuptial agreement kung saan ito po yung isang agreement na pagpapakasal ng ng babae at lalaki at kailangan nila magpirmahan na kung ano yung yaman na meron po itong si Mr. Alden Richards at Catherine Bernardo at ano man ang mangyari ay hindi po nila pwedeng paghatian. Ganyan yung prenuptial agreement Yung pagkakaunawa ko ay mas malalim pa mga terminologies na ginagamit doon. Ang pinagtatakan ko lang, nagkaroon na ng prenuptial agreement hindi man lang natin nabalitaan na nagkaaminan na, di ba? Hindi pa nga sila umaamin sa publiko, hindi pa nga natin sila nakikita muli na magkasama, na ito lang na parang may video pong inilabas ang Star Cinema na parang mag-i-invite sila na meron ng mapapanood na sa Taiwan yung kanilang movie. Pero, dun sa usaping prenuptial agreement, parang medyo matagal-tagal pa or parang wala pa po sa hindi ko pa po nababalitaan, no? Wala pa po tayong balita kasi medyo na-bother lang ako dun sa mga Katden na nag-comments kasi talagang sobrang sila, yung parang napaka-generous nila sa papaniniwala o napaka-gullible, no? Na naniniwala dun po sa sinasabi niya na na prenuptial agreement. So medyo alaloka lang talaga ako kaya ako po inihatid sa inyo na wala pa po talagang prenuptial agreement. So i-fact check lang natin yan. Wala pong ganong naganap, wala pa pong pirmahan na naganap dahil still on the process at although sabi na natin nagkakamabutihan sila pero wala pa po sila dun po sa punto ng usaping pagpapakasal, no? At wala pa pong pirmahang nagaganap kaya naloka lang talaga ako. Ito naman ang ilan sa mga comment at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Let's start off with Miss Lina Pagay. Hello Miss Darrens, thank you ulit. Positive ang tingin ko. Talagang meron ng something ang Katden kasi pag magkatabi sila, pag hawak pa lang ni Alden sa baywang ni Kat, hawakan naman niya yung daliri ni Alden. Pansinin nyo yung premiere nila, may ganun talaga sa promoter nila. Ganoon din, it means private but not secret. Kahit sabihin pa rin nila for promotion lang. Pero meron na yan. Di na tayo pinanganak kahapon, diba? Which is very true. Kasi tas inamin pa nila yung level of comfortability nila is 100%. Ang comfortability, hindi naman po nakukuha yan agad-agad na parang ngayon lang kayo magkakasama or again sa movie, tas komportable kayo agad. Which means, sa haba rin ng panahon na talagang na-establish po nila yung kanilang friendship. And friendship is the best foundation of any relationship. Yan ang kasabihan ng maraming matatanda. And tama po sabi ni Ma'am Shelina, hindi naman tayo pinanganak kahapon at hindi natin maiintindihan ang bawat galaw
at ang bawat mga mga gesture na pinapakita. Sabi ni Miss Helena Pacquiao, bakit pong inisnap? Wala namang bawawala sa kanila ni Kat and Alden, which is true. Sabi ni Miss Nella Shiple, Kengkoy na Kengkoy talaga si Kengkoy Padilla talaga. Woo! Sabi si Kengkoy. Ayun, so kasi napadaan kasi talaga siya doon. Pero hindi naman talaga niya sinasadyang mapadaan doon sa standee na yon, doon sa picture, or doon po sa endorsement picture ni Miss Catherine and Alden na magkatabi pa sila. Pero halata mo naman talaga na halos ayaw tignan ni Mr. Daniel Padilla. And sabi ni Ma'am si Virginia, talagang di niya ma-accept ni Daniel kasi kunwari di niya nakita ang billboard ni Kat din. Kung naka-move on na siya, dapat lang napatingin siya. But his action is guilty sa ginawa niya noon. Di na siya babalikan kahit anong pagsusuyo. Doon ka na lang sa mga katulad mo at mga fans mo. So ito naman po ay opinion ni ng isa sa mga viewers po natin. Thank you so much. And sabi ni Ma'am si Virgie, hello again, thank you Ma'am Dars, blessed day to all viewers, Kat din and supporters, followers here. Ma'am Dars Page, thank you so much for your support po, Ma'am Dar Page. God bless us all and all year of 2025. Ma'am Dars, grabe, sobrang pilang. HLA sa Taiwan, ang Kat din. Oo nga, Ma'am Dars, trending nga yan kay Summer. Kunwari hindi niya nakita yung billboard ng Miss Billionaire Queen. Kat and Alden sa bench, pero dead ma lang niya. Kunwari pa siya, pero may isang video na tumingala si Summer sa billboard ni Miss Billionaire. Siguro ginawa niya po yun kung si Miss Catherine lang ang nasa billboard. Kaso katabi si Alden Kaya yun po yung naging reaction niya. Sa tas kapag tinanong na naman siya dyan regarding that picture, sasabihin niya, masyado lang daw OA yung mga tao. Gano'n lang sasabihin niyan. Kasi katulad ng sinabi niya sa pagmumura niya dati, diba? Sabi niya, ay, miss ko na ang Kat din. Super. But anyway, maghintay lang ako kung kailan sila mag-ayuda. Kahit na walang ayuda, I'm still here for Kat din. I'll never change for them, especially for Miss Billionaire Queen Kat. Dahil siya lang ang ako humanga. Basta dami-dami na artista na bago. She only the one. Ayan, so, si Ma'am Shi Virginia, if I'm not mistaken, nasa, po siya? Nasa Taiwan din po ba kayo, Ma'am Shi? Or parang, hindi ako nagkakamali meron kasi siyang bansang sinasabi, parang Dubai, kanon? Kasi may mga bansa na parang yung mga Muslim countries ayaw nila. Sabi dyan, she's the only one na may Miss Billionaire Queen Kat ang love team and soon couple to be Kat din naman forever. Mwah, and we love you both, Kat din. Ayan, ito naman yung kanyang komento with regards to this. Si Ma'am Virgin, hindi nawawala sa comment section niya. Talagang laging nandyan yan, nagbibigay ng kanyang saloobin at kanyang reaction sa mga updates natin. Kaya naman maraming salamat po. And of course, si Renato Asayad, misinterpret. Kasi, mga Katniel fans yung pagkain ni Kat ang 12 grapes, meaning naghanap daw ng love life si Kat this year. So, wala pa daw relationship si Alden at Kat. According to my research, eating 12 grapes under the table on a New Year's Eve means looking for a successful career and strong relationship. Hindi siya naghahangad siya ng strong and better relationship. So, na siya sa karelasyon wish niya na maging strong and better ito. Magkakaiba kasi yung naghahanap sa naghahangad. Ayun! Pala, tama naman si Renato. Maaaring ginawa niya yun because kapag sinabi kasing naghahangad ka, meron ka na, tapos ito yung gusto mong mangyari sa kung ano yung meron. Tayo naghahanap naman is you're still looking for opportunity, for a love, for a better career, diba? And Sir Joel Lopez, tanggapin niya na wala na si Kat sa buhay niya kasi lalo siyang masasaktan kasi di na talaga babalik sa kanya si Kat, sabi na Sir Joel. And Ma'am Sir Anida, pwede ba? Ayan, so ito rin sa mga bashers ni, yung mga bashers ng Kat din na parito. So, salamat po sa inyong mga komento and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!